He's been with us for how many years already? And this person is an amazing person. He has been a great speaker for a lot of seminars, a great speaker for mentoring, also a great teacher, and of course, influencer, a Christian influencer. Let us all welcome, my dear brothers and sisters, Bishop George D. Albiol. Salamat ka ako musungkul sa akong pitsura. Kadaghanan kong nag-speaker Namit man ko ng humba. So praise the Lord, hallelujah. Ako kinailan ini. Thank you, Father God, that your goodness, your grace, your mercy will continue to sustain me. Yes, yes. Even for the word this morning and this afternoon, Father God, that we will share. Thank you, Lord, that this word will minister to each one of us, Father God. Yes, Lord. Lord, because you are a strong tower. Amen. You are our refuge, our fortress. Yes. So, Lord, bless your word as we give the Holy Spirit the freedom to minister to each one of us through your word. Yes, And Lord, we are careful enough to return to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Ang theme na ginatag is about strong tower. Okay? I remember this song many years ago, pag ako na ngayon katong kanta ni Steve Kuban nga For the Lord is my tower, tower. and He gives me the power So, He is our tower and He gives us the Power. Okay? So, strong tower. Actually, ako niliwali niya sa among church. Oh, Okay. ingon siya nga. Kahapon, naabot ko Manila, Friday evening, ikan po ko ni Tampong Pastors Connect National Convention niya. Speaker po ko dito. So, balabot na ko, mag-andam na yung wali para sa anniversary dili sa inyuhan. So, I was supposed to prepare 2 sermons. One for you and one for the church sa Muan, sa Valencia. But after finishing the sermon sa inyuhan, God told me na you don't need to prepare another sermon, just preach the same sermon sa Thursday niyo upan. So I did. I don't know somebody will need this sermon, but yeah, when I obey God, this morning nila ka mga bisita, and the sermon was, I would say, tailor-made for them. Wow. Amen. It really ministered to their hearts. So I hope that God will likewise minister His word to each one of us. Amen. Okay, Proverbs chapter 18, verse 10. Okay. One more. It says, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. Okay. Ang Ginoo, mao nga itong strong tower. Lingkod nga sa tower with Zaya. Turi. Story. Okay. Story ni David. So nagsoon right now, we are in kinabuhi na tuon nga dagang problema, no? Ingon ang Biblia, we are now in the perilous time. Okay. Adlaw sa punog mga kasamo. So nagkantang mga kalamidad, disasters, flooding, earthquake, sunog, no, sa Hong Kong, doon ay magpito ka mga high-rise building na sunog. And sadly, one sa patay is in Pilipinas. So in some other country, the same, flooding, okay, political unrest, gira. Sa Nigeria, thousands of Christians are massacred every day. Churches are burned down by Muslims. So we are really in a period nga puno og mga kasamo. Okay? Paano mo nahato ka na? Wala. Si Lord. End of the month. Correct ang balarian. Correct. Ah.
Di ba natin noon? Di na mahadlok ang inom doon. Basta ito yung kahadlokan ng inom. Malarian. Yung mga bills. Mga bills. Salamat na Ginoo nga bisan basta nawala sa kasamo na atay turing na atong kadalaganan. So next time kaingon ang sunod na slide na panahon sa kasamo asa man kamo dagan. Hallelujah. Asa man kamo dagan kung na kay problema, asa man kamo dalagan pangayo ug tabang. Okay? Where do we run to? Okay? Ang panahon sa kasamo kung sa na ganang kadalaganan mao ang Ginoo. Okay. Sa sunod na slide, nag-aingon sa Nahum. Okay, ang Nahum nag-aingon nga the Lord is good. Okay. May Panginoon? Amen. All the time. Kulang na H na A. Okay, kulang D. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust. Siya ang atong stronghold sa adlaw sa kasamo. Amen. A tower is a stronghold. Okay? Di ka maka-secure ka o protection. When you are in a tower, you are protected. Amen. You are provided. So di mo ng Biblia, di mo sinahong na, the Lord is good. He is the stronghold in times of trouble. Okay. So, naagaling ka kasama, bilit ang dalagan sa silingan. Yes. Amen, kay silingan. Yun lang nagkakakupan ng model, ako na ipaparang. Yun lang. So, ato na dalagas Ginoo nila sa ato, silingan. Amen? Next slide. So, next slide. The name of the Lord is a strong tower. So, ano man strong tower ang ngalan sa Ginoo? How is the name of the Lord a strong tower? What is a strong tower? Di ba dagang kayo ngalan ng Ginoo? Okay. And God has a compound name. Dili na ko sa kangalan. Depende, ang iyang ngalan, depende sa imong need. Okay, you understand that? Yes. So kung kailangan ka kayuhan siya ang Jehovah Rapha. Kailangan ka o provision, Jehovah. Ha? Jaira. Jaira. Okay. Kung kailangan ka o kalinaw siya ang Rope. kalinaw. Perina. Pergia. Jehovah Rohe. 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 Kailangan ka sa presensya na mukuyog nimo, Jehovah Shama. Shama. So, depende sa imong need. Okay? Kung kailangan ka protection, He is your strong tower. Okay? The name of God is usually connected to His nature. God, tao. Okay? Umiyon ko, President Digong. Sino siya una-una? Duterte. Iso. Stricto. BBM. Correct. Pastor George. Guapo. Oh, bago. Mag-isukot kang apple, alaalam ko ni mong nasuna-una canciones. Di ba? Ngayong kung avocado. Kung sabi na sa iyo una-una, kung saging. Charot. Ano ba? Kung siya kaniyong madugtang sa ngalan, muna imatag yung picture. Amen. Identity. So, ngayon kung God at strong tower. So, pag picture na Ginoo nga usa ka Diyos na likon Yeah. nga mo protect nimo. Okay? So, it is always connected sa name sa tao ni sunod na slide. If you notice sa slide na ito isuod, ang word ng Lord is all capital. Capital L, capital O, capital R, capital D. Na ako'y Lord nga, ang capital letter L lang. Ang O, R, D, small letter. So, kung sa may literature, kanang letter nga, kanang capital, ang meaning anak, nature or attribute sa iyang pagka-Ginoo. Okay. That's why, ang mga scribes sa Israel, magsulat sila sa Bible, kopya sila sa Scripture. Pag abot sa word na Yahweh, mo
Ungdan sila sulat. Maligo, manginaw, maayo, manglimpyo. Yan naman ka panglimpyo. Ubalik na sila, usap pa nila isulat ang ngalan nga Yahweh. Grabe ko siya pala. Ingon anak ka, para sa mga Hudiyo, ingon anak. Because your life is connected to God. Amen. Yahweh is life. Amen. Okay? So, it is something sa yung balaan kayo. Okay? And ang gigamit na word Lord, kapitalit yung tanan, pertaining to the strong tower. Okay? So, ang sunod na slide na kaingon, Lord means Yahweh. Okay? So na, gihunan ko na diyan ako kanina nga, muna kinatibukan nga kuan sa Ginoo, iyang entirety sa iyang pagka-Diyos. Okay? Nagulang ko sa strength, rock, or fortress. Sunod na slide. Ang sunod na slide ay kayo, how is the name of the Lord a strong tower? Ano mang na-strong ang tower? So, lingon dali, ako masahon nga, a tower is something that is tall or high. And the name of the Lord, according to the scripture, is also high. Kung nalingon na ang Psalm 148, verse 13, then praise the name of the Lord, because His name is high above all others. Okay? His glory is above heaven and earth. As of the action run, di ba niyo na, the righteous run into it. Okay? Ang mga matarong kuno mo, dalagan nga to sa tower. Now, the word run is basically, of course, faster than walking. But the original text implies that it is not running, but it implies urgency. Meaning you have to hurry up. You have to rush. Madali kang adto. Okay? So, muna yung scripture sa scripture for us, the righteous. Are you righteous? Amen. Who are the righteous? Jesus. No, who are the righteous? We are. We are. Ano mga na righteous mo ka? Kahapon na magka. Through Christ. Ano na righteous pa mo nga? Nandipan pa magka sa adlaw. Ha? We have the righteousness of Jesus. Okay. Righteous not because of what we did. We are righteous because of what Jesus did. accomplished in the cross. Amen. Okay. What we have is not a righteousness that we earn. This is a righteousness that is gifted to us by God. Okay? Walay ato ini. Okay? Kaya kung kita ay basihan, wag yung righteous na ito. Ipakangayon, kang gitayon ka na. Kaya magkasasala ka. But in the eyes of God, we are righteous not because of what we have done, but because of what Jesus Christ has done for you and me. Amen. That made us Right. righteous. In fact, the Bible said, yeah, He who because of the grace of God, He justified you Yes. as if you have never Sin. sinned. Limpyo ang imong record tubangan sa Ginoo. Wa gyud kay sala. Pero atubangan sa imong siningan, mangyamit pa sila kita sa imong itsura. Pero atubangan sa Ginoo, Yes. matanong ka. Amen. Kaya makita sa Ginoo, dili man ang imong buhat, ang iyang makita ang buhat na ni Kristo Amen. na naa sa imong kinabuhi. Hallelujah. The Chinese describe the righteousness in a very vivid picture ba? Ningon diri ang Chinese. Doon ang character, okay? This is how they describe righteousness sa insect, okay? Usa ka tawo nga nagparog. Nga ibabaw sa tawo usa ka lating karnero.
tao, dunay dating karnero sa iyang taas. That is how they describe righteous. And these Chinese, they are not even Christian. They are not even Christian. But kita makasaputan na ako, righteous ko, because of the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tungkol sa kanilo sa Diyos, ang kordero sa Diyos, na nagawag ng sa kalibutan. Okay? So, name ang righteous not because of what we did, but because of what Christ Jesus did. So, muna na ko ninyo, how righteous are you? Like the righteousness of Jesus. Kung saan mong pagkabalaan, kung saan mong pagkamatarong, The same righteousness of Christ. yes. Whether you will agree with me or not, but this is the biblical truth. The righteousness that you have It's the same. is exactly the same righteousness that Jesus possessed. Amen. Wow. Kaya, ano man, ang imong righteousness gikan man niya. Di man ato. So the righteousness nga na It's ano not ko self. na. So meaning, ang imong righteousness bro, is exactly the same as his Righteousness. righteousness. Hindi mo na nakita. Kuratan ako mo. Okay. Amen. 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 God has chosen us and made us holy. Before the foundation of the world. Before the Kada na foundation. kalimong balaan sa Ginoo sa pag-report na gini mo. No? Before the foundation of the You world. know, before the foundation of the world, you were made holy. Yes. Wa ka gani kalibutan. Ibalaan na ka. Yeah. Nakalimot lang. Ha? Kalimot. Wala siya ulit. Di San Pablo sa Episo, before the foundation of the world, God has made you Holy. Yeah, kalimot. Yung sa magkaluhin mo, kang huli, nga wala pang malandan si cross dito. Kasi Jesus sa cross. May mo na yung huli ng tao. Hindi pwede na yung ang tao huli kung wala pa malansan si Jesus sa cross. Pero ano maningon ang Ephesians na before the foundation of the world, so wala pa ganing kalibutan, ibalaan na ka sa Ginoo yan ang nagpili o yan ang balaan. So how can nga wala pa man malansan si cross? Si cross, I mean Jesus. Okay? But there's a verse in the book of Revelations that says, the Lamb of God, okay, who was slain Before the foundation. before the foundation of the The world. world. Okay? Kano sa kagibalaan? Before the foundation of the world. Kano sa ihaw to dating karnero? He Before. was slain Before. before the foundation of the world. That's why God made you holy before the foundation of the world. Amen. Eh? Balik na. Nasalaan na tayo. Balik na sa tower. The name of the Lord is a strong tower. A righteous person rushes to it And it's and is lifted up above the danger. danger. When you run to the tower, when you run to God as your tower, you will be lifted up higher than your problem. You will be lifted up from all the anxiety and stress. You will be lifted up high above all the sickness in the world. Because you run to the tower. You rush. And you can read that term, rush from the International Standard Version. Okay? Amen? Let's continue. So, ganun saan man tayo magalagan ngadto sa tower. Okay? So, I will give you 5 times na mga panahon, unsang panahon naman ka, mudalagan ngadto sa Diyos, isip imong Tower. strong tower. And number 1 is during the times of
trials and Trouble. trouble. Panahon sa Mga pagsulay. pagsulay. O Okay? mga kasama. So, niyon sa maniha ang versikulo. Ang Psalm 32 verse 7 says, "You are my hiding place. You will protect me from trouble. Surround me with songs of deliverance." Okay? Hiding place, just like a tower. When you are in danger, you rush to the tower and hide yourself in the tower so that you will be inaccessible to your enemy. Okay? So be sure that God is your hiding place. In Psalm 121, verse 7 and 8, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over you, over your coming and going forth, now and forever. Look at that. Okay? He will watch, He will keep you from all harm. That is if you are in Him. That is if you are in the tower. Okay? He is your refuge. If God is your refuge and tower, He will keep you from all harm. Amen? Amen. So, when your life gets tough, run to the tower. When the pressures of life intensifies, run to the tower. When the burden of life gets heavier, you run to the tower. When problems comes to you without mercy, then run to the tower. When your life are filled with stress and anxiety, you have to run to the tower. And when the trials of life are coming at you like a mighty river, run to the tower. So unang higayon na kita mo dagan nganto sa tower, panahon sa kalisod, panahon sa kasamo, sa atong kinabuhi. Number 2, times of oppression from the enemy. When the devil start to oppress you, ikaw mo'y atakihon sa demonyo or ni Satanas. Okay? When the devil comes against you so hard, run to the tower. Okay? When the devil start to attack your family, you run to the tower. When the devil start to oppress your marriage life, you have to run to the tower. Okay? The Bible said, "My salvation and my honor depend on God." Because why? He is my mighty rock and my refuge. Matod pa sa Psalm 91, verse 5 and 7, it says, "You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroy at midday. 1,000 before at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you." Why? Amen. Because God is your tower. Okay? Amen? Amen. Sunod na slide. Okay, ang next slide din niya, ang Psalm 71 verse 9 to 10. "If you say the Lord is my refuge, you make the most higher dwelling, no harm will overtake you. No disaster will come near your tent." Mulay mga dautan na muduol sa imong kalimanay. Amen. Kung ang Amen. Ginoo ang imong refuge at imong tower. Amen? At akiyo na inikas kaaway, talaga Diyos. Ginoo, ang problema ng kay kung makaibalo pagka si Satanas ng atake mo o dili, wala na problema mo. Kasi siya mo si Satanas ka ni o tungkol mo siya imong gibuhat. Jadi pa o. But kung maklaro ka hindi mo nga, si Satanas na i-oppress na ka sa dautang spirito, you have to run to the tower. Amen. Oh. And God will keep you totally safe. Okay? Yes. Number 3, kano sa kapdagan sa tower? In times of weakness. Nakaluya ka.
Magkaluya, pwede mga nagata sino mo. Magkaluya. Sa mo nagwa kay kwarta. Yung dagang ng biyahe. Magkaluya. Salamat, sir. Hindi ka nag-iisa. Dagang pastor, mga PWD. Ano mo si PWD? Perming walang datong. Perming mo na yung datong. Unang masakit sa pastor. Unang sakit sa pastor, katong gitawag nga SARS sa una. Katong SARS sa una, dahil nangamatay ito sa Singapore. O pa rin sakit sa pastor, SARS. Salary are raised slowly. Sunod nga, sakit sa pastor, AIDS. Acquired Income Deficiency Syndrome. Kanya ka na may COVID. May sakit pa po COVID, di ba? Masa may COVID? Cash, often, very insufficient, and depleted. Cash open very Oo na yung sakit sa pastor. Ilan na dili na po. Wala na dire. Wala na dito Tao speakers pa na. na kung lawak sa pastor. Ito ba, kasi rubran magani ni. So panahon nga, maluya ka. Kada mag-deal kang tao, makaluya. Kada mag-counseling ka, makaluya. Tinuod kay Maya. Kada mag-counseling ka, mag-train ka. Tinuod. Kada mag-usay kang away sa inyong mga membro, makaluya. Para isok-tupang dugod bagpira. Kaya mapitahan mo ganyan ang problema, tandorin mo paminaw. Mapitahan ka. Maluya ka. Sa iyong kaluya, susceptible ka sa atake sa kaaway. Manang in times of your weakness, paminaw ganin mo, luya na ka, kaundan mo na ka. Talagang ngayon tayo na to sa Ginoo. Ginoo. Hallelujah. Diba? Amen. Ato talaga ng Ginoo. And so on to be frank with you. Nagsinatay ko ini, kung ino na ko dili na kausa. Na yung mga panahon niya, gahanan na kumuundaw. Kapoy na. In fact, mga 3 weeks ako dito gabay ko study ni. Naminsan na rin ako nila na kapoy na ko. Kapoy na ko na una kung sa iwali, kung sa itutlo, kung sa Bible study, kapoy Eh, na. wala pa sila Uto kapoy na. ba? Right or why? Tama na. Oo, tinuod na. Mano ni kapoy sa lawas, physical kay dali na mawala. Iwan ni katulog, kung ina, pagmatali mo, basko ka ka. Kini kapoy sa uto, kung isod. Ginoo. Isa ka katulog ka, gadamgo ka. Sa hindi ako katulog. Gamata ko, alas 3 pa. Ako asaw, gahagok na ako, galutok pa. Kung kapoy na ko. Magsipati. Nandiyan yung witness, ano bubuhan, balik lang ko sila. Pinoo ko yung kong bitawag, luwas ako, ako kaluya. Tawo naman ko. Makaluya. Ginoo. Bisa pag di mo pastor, makaluya yung kinabuhi. Yes. That's it. Diba? Pero moral dito nila. Kurbana ka. Ha? Magkuruya kayo kung di mo asawa tagaw-tawang. Lagi balik tagaw-taw. Kung mo naglibro sa Proverbs nga, may pa'y magpuyo ka sa taas ato kaysa magpuyo ka puyo sa tawag kasawag tagaw-tawan. Agoy kasi. Parang Biblia. Sabi niya, may pa'y magpuyo ka sa taas ato kaysa magpuyo ka puyo sa sawag tagaw-tawa. Di po tanang asawa lang. Napoy ba ng buyagon? Correct. Maluoy po rin, luoy po kayong asawa. Correct. So, magkano niya? Dahil ang problema, kinabuhi na. I don't know ninyo, nagsulit mo anak. July. Kaya ang gawin, di ba kuminyo, kaya para honeymoon Kuya, station pa. ang bana may tagaw-tawa na balik. Dili ang bana. Dito din na, sa simbahan. Or even sa
Ibig sa among pastors, dili maligaya na ay suya-suya. Ay kumpara. Si Marisol po. Oh, dili ko ganahan na dito na ko ikumpara. No, kaya ako ikumpara ako sa simbahan bukid. May nagdanan. Oo. Ang taga-bukid. Oo. Sabi so, kining na kinabit na ni kalibutan. Pwede makumpara. Tugod sa mga tao, tugod sa mga circumstances kinabuhi, maluya na. Para nakaingon ko ganiya, na mas mahadlong pa mo sa inugdaman, kaya daghang pagarihan. Kapag dulunan inugdaman, pa na, ikuyawan na mo, ipanigot na mo bugnaw, kaya daghan ng mga palayan ng mga bills. Sa panahon sa luya, asa ka dalagan? Strong tower. Dalagan ka sa? Strong tower. Oh. So, di mo dyan, dala ang atong versikulo 62:5. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. Amen. He is my rock. Rest. Listen, listen to me. The best gift that you can give to yourself is take a break. Bakasyon, pahulay. That's the best gift that I can give to myself. Pahulay siya. Nasa kay take a break. Take a break. It's not the same nga mong bakasyon ka. Di ba bakasyon niya? Ang problema lang, si Elijah, ikantanan, nagulaman siya siya ng tugtog. Kaya nagpapili man siya, discouraged. Oo. So, okay rin ang ma-discourage ta. That's part of life. Yes. Pero if you remain discouraged, abnormal na. Confirm naman kami hindi na imong pagka-discourage. If you want to be discouraged today, go ahead, be discouraged. Pero dapat ugma na. Yes. Sunod at wala na. Sige, ugma ato as Elisha. Dihugis Elisha kana. Kaya siya ay pupuli ni mo. Itangtang si Elijah. Kaya he remained discouraged. Ibalo kami soon. Hindi magamit sa Ginoo ang taong remain discouraged. Correct. Yes. Manatagtango na lang yan. And that is part of being weak. Okay? So when you feel so weak against temptation, dalagan sa Ginoo. Okay? Sa temptation na ngayon na, say, wag ko tayo kasarang. Sabi kay laki ka. Ha? Mga laki, listen to me. I learned from Fernando po. Walang matigas na tinapay sa mainit kape. Basta pag-abot sa bayi ay gugingong liko na kung pagtuo. Di nakadulot ako. Kung hindi kadulot doon ka ngayon tapido sa Solomon. Kapa. Correct. Panahon na ng temptation, dalagas Ginoo. Punitan sinilas sa magibuhat ni Joseph. Ipunit ang sinilas, pintar na siya sa asawa ni Potiphar. Yang ipunit ang sandalyan, dalagan kay tamas ginawa. Ano yung best defense sa temptation? Kung hindi mo kaya, dalagan niya pa ito sa Ginoo. Kaya why na yung laki niya tapita? Amen ba? Nalaki. Don't tell me nga, di mo kaya ako. Run to the tower. When you are losing your hope, run to the tower. When you are losing your confidence, talagang nandun sa Ginoo. When you are losing your passion to serve God, talagang nandun sa Ginoo. Amen? Sunod. Times of envy and jealousy. Amen? Pipila man ninyo, bakit ka hindi sukan? Huwag mo kasunod jealous.
Bago mo kasi nagkasuya sa uban. Ben, nani nyo? Hebuno ka, kining sala sa inpi o jealousy, muli sala na lisod ang kunon. Oo. Walang masakit. Muna ulit angkon. Hello? Hello. Dino, dire. Tinood. Salamat, dire, di angkon. Tinood ang nasa Bible. Super. Kada mo Facebook na mo. Mm. Nakakay nakita nga pagkukauto, wapa kuya, o sa na. O sa ito ba? Sana all. Sana all. Kanang word sana all, nasuya na. Suya na. Suya. Kanang dili mo like phone. Amo na niya. Mas lalong na, mas Mao. kaya ito ba sa akong si Asa? Ako pa diyan ang nagkarikinig ang man. Sa rin ang versikulo, ang chapter 73 sa Salmo, ang author anak si Asa. Kinsa man si Asa. Worship leader. Worship leader ni David. Ano ka the worship leader? For I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. They have no struggle. Their bodies are healthy and strong. They are free from human burden. They are not plagued by human ills. Exactly mo na akong giniklamo sino karakan. Lord, yan mo rin mga walay ginoo, dato. Kinilig mo yung pagpakasala. Sige, bagong auto. Ako mo ito lang, anak. Tinood. Pagtuntor ko. Sinood? Grabe. Sige naman sila nagtantog abroad, Lord. Ako, abroad ko nila, mag-lisod ko kani. Hindi sa creativity. Pasko sila naglamas, Lord. Ako, ganakian. Sakita tiin. Ito niyo, their bodies are healthy and strong. They are free from common human burden. I mean, hayahay, pas pulis. Ilan trabaho. Wala'y problema, wala'y sakit. Nakita nilalagad Ginoo. Gaanto. Dagang malatian. Sige ka pahilo, sige pa ikaw ni ako. Ako'y kasakit. Yung katong mga Ginoo. Pasko kung nawas, daghang kwarta. Dili ka mais. Mais yun ka. Muna reklamo ni Asa. Lord, nga naman eh. Worship leader ko, Lord. Ako tayo mo dato. Ako tayo puno panalangin. Nga naman no, yung imong ipadalingin natin mga Kawatan. kawatan. Kurap. Yun lang. Hello. Siya mo kasalayan, ha? Hindi ko totoo. Ha? Agay. Ha? Hindi ko totoo. Sunod. Sunod na slide. Hindi ko po siya. This is what the wicked are like. Kulang ko sa mga makasasala. They are free of care. They go on amassing wealth. Walang problema. Nagkadaghan pang bahandi. Surely, in vain, I have kept my heart pure. Sayang na din akong pagpuyog kinabuhing putli. Panireklamo ka sa Lord, hindi mo ilang utang. Nilambo, nidato, kwatahan, walay sakit. Ako nga imong kalagad, nagpuyog kinabuhing tarong. Muno'y nagkalisod. Ngayon, asap na. I have wasted my hands. Usik-usik mas panahon. Discourage mo. Mula daghan naka sa Tagalog pa may hugot. May hugot. Ah, May hugot. di ba natin noon? Saan mo ka mga pastor?
Outs yun. So when you are overcome with envy and jealousy, Pastura mo na. run to the tower. When you no longer understand the world and its wickedness, talagang naman, sa motor ka nun, dato manuning daw, tanto minurugin mo mga alagat mo na may nagkasabot na pupuri. When you lose your own perspective about life, hindi naman kasabot. O may nakita ni Asap, yung perspectives kinukuhin na, ay palayahin daw na, ang dato, papay sakit. Yan nag-comment kung pwede lang pagkadato, eh. Wala yung kamalatihan ko, wala yung ginawa ng problema. Kailan. Wala yung perspective na kita. Walang nakailan. When you lose your perspective about wickedness, talagang sino. Kung di ka kasabot what is going on, talagang si Diyos. Sunod na slide. Sunod si Asa. When I tried to understand all this, it troubled me deeply. Until I entered the sanctuary of God, then I understood their final destiny. Diyan pa siya nagkasabot, dalagan siya na doon sa presensya sa Ginoo. O dito sa presensya sa Ginoo, iyan nasabtan ang tanan. Amen. Although hindi mga daunan, dako, mulahan sila, wala yung mga sakit. Fortunan kitagana ang Ginoo. Hallelujah. Sa adlaw sa paghukom. Yeah. So, dito yung masuya. Correct. Pwede na yung kaya. Ito. Last. Today ko kwarta. Kalau na is time of when you are running empty. Siyempre, pasabot ang running empty. Kaya dito, Nalagan ka na wala ka dapat. okay. Hello. Ako na na yun. Patuloy. Running empty means drain na ka tayo. Mala na kayo ka. Malapakas unas. Ano mo kung si unas? Dahon sa saging at berting malahan na yun ba? Mala na kayo ka. Wala na kayo kalipay. Wala yung matsura mo na kagpiming ka o agridolsi. Wala na kayo lahay. Kaundang mo na ka. Wala na kayo kusog. Drain na ka. Wala ba kang baterya ka? Wala na. Siyempre, ibulan yung uminit. Hindi na maulihan. Muna ipasabot kung running intake. Kung sakay kang sarap yan, ingon ka na fuel gauge din. Pula na. Lunahan mo sa akin, hulong na din na kadalagan. Wala na kahit gasolina. So when you are running empty, kiling, Sa dua. kau dalo na ka, dalagan sa Ginoo. Ato kang mo refresh, ato kang mo refuel, ato kang magpa-renew, ato kang magpa-restore sa Ginoo. Okay? Ayaw tumuti na magpabilin ka anak nga sitwasyon. Kaya kung magpabilin ka na madugay sa madali, mabackslide ka. Mali, muna kita spiritual dehydration. Ma-dehydrated ka. Ang problema ng dehydration is this. Kung sa may symptoms sa dehydration, kanan imong body ba kanan na tubig? Kaukaw. Ha? Weakness. Number one, ang imong judgment. Blurred. Sakto. Tapos, number two, irritable kayo ka. No. Dali lang kang mairita. Gamay sikil. O, kami sige, singka na yung ka. Dahil
5 man doon, galing ko susuban. Pero sa 5 na sento, wala ma-appeal ang curse. Wow. Kauhaw ba? Ang problema ni Isood, kung dehydrated ka, di ka uhawon. Muna wala appeal ang Tubig. curse sa symptom sa dehydration. When you are spiritually dehydrated, wala ka uhaw Ginoo. Di ko ka uhawon o Ginoo. Muna kung dili na siya maagapan, madugay siya na mawala yun ka. Malayo mo kasamot sa Diyos. Now, when you are running empty, ang sign sa Ginoo sa running empty is anxiety, stress, bitterness, unforgiveness. Muna yung mga sign. Ayaw ni siyang i-ignore. Kaya kung imo na yung i-ignore mo, sapot kalala ang imong kahintang. One ko sa tao nga na-great siya spiritually is this. Tingali na siya tao nga di niya mapasaylo. Okay? Ilong ka. Na ay sa feeling of bitterness against someone. Imanda, ako na rin siya pasilo o magpinutan. That's all. Listen to me, ha? Listen to me. Forgiveness is not an emotion. Huh? Forgiveness is not an emotion. Forgiveness is a decision. You decide to forgive someone, kaya kung dili, ikaw mo'y mag-antos. Amen. The first person to benefit when you release forgiveness is yourself, not the other person. Yes. Because if you refuse to forgive, ikaw ang piniriso. Ikaw ang looy. Katong tao ka, wala niyo pasiluay, na para niya, okay na ito tanan. Happy kay sila, si dalag ilong kape, ikaw ay mereka magkakata niyo, samot ka, kasuya. Madugan mo, kadaog ka. So, these are the things that will drain you. These are the things that will dry up your spiritual life. Because you are running empty. So, run to the tower, and in the tower, you will be refreshed, you will be renewed, you will be restored, Certain. and you will fulfill. Magpa-gas na po ka dito, magpa-full tank mula diya sa tower sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. You understand? That's Amen. what Jesus said. Come unto me all You. that are Weary. Heavily laden. heavily Laden, laden. and I will give you rest. Praise God. Okay, next slide. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. And so on, many of us are carrying some burden that we are not supposed to carry. Sige mong daladala, anong ibukaton, na dili na angayan ninyong dalon. For you decided to carry it, making yourself miserable. Let God carry your burden. Amen. There's a verse in the book of Psalms that says, praise God because He carries our burden every day. So let God carry your burden. Next. Let go God. So those who hope in the Lord will renew their Strength. strength. So when we feel depleted, we should remember God's faithfulness in the past. Yes, naman. The Bible said that when you remember God's faithfulness in the past, He is honored. Okay? And when He is honored, when you remember His faithfulness, your spiritual life will begin to rise up. Remember what happened to Jonah? When he was in that
belly of that great fish. Yun ang Biblia sa chapter 2. His life was like hell. Ang iyang kanong kinabuhi sulod sa tiyan sa balina mura o Impyerno. inferno. Impyerno, sa init. Nga naman, total discomfort, wala. Di siya katulog. Kaya kung siya magluksog ng balina, di magluksog sa balina, anak-anak ko sa sulod tiyan. So, hindi siya trinay. Then, yun ang Biblia, then Jonah said, I remember God. Nagkainumdum siya Ginoo. When he started to remember God, he started to pray, he started to worship. Pag worship niya, isakitan niya ang balina. Giduwa siya. Iyang ihatod sa kabayon. Wala niya giluwa sa lawag, iyang giluwa sa lawag, kasi niya nahigop niya usog. Maniguro ang balina nga, di na doon kabalik si Jonah iyang diyan, iyang ihatod, door to door, delivery. Ngadto sa baybayon. Correct. Why? The Bible said, Jonah remembered God. Hallelujah. And when he remembered God, he started to pray and he started to worship. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung sa'y problema ni Jonah, sa'y problema ni Jonah, Disobedient. no, iyang problema ito, kinong katuwa, ang problema ang balina. Balina. Yan naman siya susunod sa balina. So, ang iyang problema, balina. But when he remembered God, and when he started to worship God, nabali. Karon, ang problema sa balina, si Jonah. Nabalina. Nabali. So, ito ang ituwa. So, so, remember God's faithfulness. Hallelujah. So, next slide. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, refill at the right source. Okay. Asa mo kabot na gasolina, asa mo kabot pa-refill? Alaala po dito water station. At kung kabot sa gasolina station. Diba? Many try to fill emptiness with distractions, achievement, and relationship, but only God can truly restore the soul. Amen. Okay? He restores my soul. And for His name's sake, He restores my soul. Diba? So, dili maka-restore ng kuyong sa barkada. Dili maka-restore ng sige inom, pino. Only God can restore you. Amen. Sunod. Release what is draining you. So, let us throw off everything that hinders. So, dagan ng lumba, apa ganyan ang lumba? Di ko ka mag-lumba sa mao. Diba? Mag-search ko ka. Mga ganyan, mag-break na lang. Hindi ka sapatos katungkaan. Alam ko ka, lumba ka niya yung sapatos katong high heel. Pwede mo, bakya ba ka? Pwede. You have to remove everything that will hinder you. Same with the spiritual, anything that can hinder your relationship with God, even ang ipadapin. Running in is not the end, it is an invitation. But empty nga di ka, gi-invitar ka sino, dali na dali, refill na, dali na dali. Pa-renew na, pa-restore na. Ang problema na to, kahit nagulo sa akin, palimong-mingog na ta. Kaya naman palimong-mingog, may bungur kayo magkanungog, kasi nagpalimong-mingog. Para nagpaputa-puta, may buta kayo makikita, kasi nagpaputa-puta. Nagpabungul-bungul. So, you have to say yes to the invitation of God. It's like, so God often allows us to reach the end of our own strength so we can discover the depth of His own strength. So when your tongue is dry, don't give up. Fall over into His presence, strong tower, and let Him fill you again. Okay? Ingon ang sunod na slide. When to run to the strong tower, 5. Panahon sa trials and trouble, panahon sa oppression from the enemy, panahon sa weakness, panahon sa envy and jealousy, and during the time when you are
money empty. So actually, it's like Jesus is our tower. Okay? So, Jesus has strong tower. Salamat to Jesus. Dalagan nga to sa kanto ka Jesus because in Jesus you have everything.